Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na daw with evidence. Ako po may hamon. May malaking hamon si Attorney Rowena Guanzon kay BBM. Sinabi ni Attorney Rowena Guanzon, di naman sinasabing patay ka na. Magpakita ka na. Hala ka. Nagpakita na nga si BBM sa araw ng Kagitingan. Pero hindi lang siya nagpa-interview. Baka busy lang talaga si BBM at wala siyang time for media interviews. Ano bang gusto niyong magpakita si BBM? Naku po, yan na. Hinahanap-hanap na si BBM. Pero nagpakita naman, sabi naman ni Claire Castro, nag-video sila ni BBM na BBM is doing well, tapos nagpapataba na si BBM kasi galing siya sa diet, o nagpapataba na si BBM para naman paglabas niya sa tamang panahon ay parang Lily Cruz. Parang black is out, gold is in. Parang ganun ba? Parang Lily Cruz na to Di ba yung wildflower? Ito, wild BBM. Nako, nakakalirik na talaga ang mga tao. Alam nyo, ang chismis na doon, ginawa na lang katatawanan. Diba? Parang, sabi nila, pampalipas oras lang yung kabibig. Alam mo naman ang mga tao, chismosa, para makalimutan na sobrang taas ang presyo ng gasolina, na sobrang taas ang pamilihin, kaya yan na ang ginawang chismis ngayon, na si BBM nawawala, si BBM missing, at kung ano-ano pang chismis ni BBM, para makalimutan ang flood control project anomalies. Naku po, ano ba naman yan? Pati yan, hindi natin kakalimutan yan. Uy, yan ang ugat-ugat. Pinakaugat yan sa korupsyon. Nakalimutan ba natin ang maleta-maleta deliveries? Hindi natin yan kalimutan, oy. May mga ebidensya dyan. Pero itong chismis ni BBM, lalo na lang pinaiigting, lalong pinalalakas, at lalong pinachismis talaga mga kabibig. So ito mga kabibig ano ba ang hamon ni Atty. Rowena Guanzon para matapos na talaga ang chismis at balik tayo sa bumalik tayo sa main problem ng Pilipinas. Ito naman ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Di naman namin sinasabing tsugi ka na. Ang sa amin lang, magpakita ka. Oh, yan. Yan ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Attorney ba yan? Messenger lang ata ng fake news. Magaling ka talaga, attorney ha. Ito yung mga komento ng ating mga netizen. Meron ako nakitang video ni Atty. Rowena Guanzon ha. Ito, makinig tayo. Dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidente 24/7, alive, alert, and aware. Kung may Presidente, siya na pala Presidente. Ewan ko, hindi nga bumati ng Easter Sunday. Wow, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM mo nga nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Kumusta kayo, sir? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, President FBR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan
si BBM. At That's ano ang status ng kanyang health. Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problema ito. At saka hindi kasi pwede combine na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Eh bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na Diba? real time. Oo. Oo, diba? na humahawak siya ng dyaryo. Oo. Yun Gaya nga sa eh. Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Hmm. Tsaka, hindi naman po sa syempre, we are not wishing ill on the president. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung We naayon want sa the batas. Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, I mean, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our president ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7, alive, alert, and aware. Dapat ang kalusugan. Yun, kabibig. Yun ang pinopoint out Yan. ni Attorney Rowena Guanzon. Pero meron na siyang bagong post. Sabi niya, what NBI will file cases against those who post about BBM's health? Ano? Martial law na ba? Oo. Pero nagpalabas naman ng statement ang Malacanang Press Corps tungkol dito, mga kabibig. So, ito ang kailang statement with kabibig ha. I-share ko muna. Ano ang statement ng Malacanang Corps single sa issue na ito? So, naglabas na sila ng statement. Ito kabibig ha. Basahin natin. Malacanang Press Corps, New Executive Building, Malacanang, Manila. Pahayag ng Malacanang Press Corps, mariing pinapalaga ng Malacanang Press Corps ang aligasyon kami ay nagpapagamit sa Malacanang o di kaya nabayaran para pagtakpan ang totoong estado ng kalusugan ng Pangulo. Batid namin na ang kalusugan ng Pangulo ay mahalagang aspekto ng ating pambansang seguridad. Malinaw sa mga nakaraang ulat at mga video ng mga press briefing kung paanong inosisa ng aming mga kasapi ang mga opisyal na pamahalaan tungkol sa kalagayan ng Pangulo. Nanindigan ng MPC sa katotohanan ng mga ulat na inilabas ng aming mga kasapi nitong nakaraang linggo. Kinukundi na rin namin ang mga garapal na mga pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng mamahayag at iligaw ang ating mga kababayan para isulong ang interes ng ilan. Ang mga balitang inilabas namin ay may malinaw na basihan, mga report na nakalap sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong may kinalaman sa isyo o di kaya aming mismong nasaksihan. Amin ding biniberipika ang anumang impormasyon na aming nakakalap para masigurong ito ay tama at totoo bago namin ibahagi sa publiko. Hindi ito ginagawa ng mga content creator na ang tanging puhunan ay ang kanilang social media account, malikot na imahinasyon at questionabling agenda. Madaling magbintang, madaling gumawa ng kwento, madaling magkalat ng mga walang basihang chismis. Hindi ito gawain ng mga responsableng mamamahayag. Nakakalungkot isiping may mga naniniwala pa rin sa mga manlulukong lumalason sa isip ng ating mga kababayan na aming pinagsisilbihan sa abot ng aming makakaya. Inihimok namin ang lahat na maging mapanuri sa gitna ng batuhan ng mga aligasyon sa social media at kilatisin ang mga pinanggalingan ng impormasyon. Sa kabila ng mga paninira, patuloy kaming magtatanong, patuloy kaming magmamasid at patuloy mag-uulat ng patas tungkol sa mga hakbang at polisiya ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Marami mang pumipili sa mga kasinungalingang nais silang paniwalaan, patuloy kaming papanig sa katotohanan at titindig para sa interes ng bayan kahit sino pa ang maupo sa Malacanang. Yun ha, ito yung statement
ng Malacanang Press Corps. Yung kabibig ha. So narinig na natin ang kanilang pino-point out, narinig na natin kung ano ang gusto nilang ipaabot para sa ating pong lahat. O, yun kabibig. Ano ba ang komento ng ating mga netizen hindi dito? Simple solution. Do you cannot do for all people of the Philippines. Wag na yung mga order. Just do a live press con with all media personality and all sikat vloggers in the Philippines at tauhan in both parties para magkaalaman ang lahat. That's it. Sabi ni Elerol B. Arat Nakla. Just simple, ang sabi. Just simple, mag-live si BBM at sagutin ang mga paratang sa kanya about sa kanyang kalagayan ngayon. We need live as in live. Tapos, ang usapan, ang problema sa kanila, dami nilang sinasabi, mga pautot, mga cheche-bureche. Magpakita lang naman sa live, need din magsalita si BBM, baka kasi clone, ano pa naman, pati yan, dumating na tayo sa issue na clone. Kung hindi may pakita nila within this month, talagang totoo nga, from free shot mode. Pero hindi ako naniniwala sa mga clone na yan, kabibig. Ay, meron pa maniniwala sa MPC. Maniwala tayo sa kanila, ha? Did you notice, before si BBM nasa kalsada, minsan naging reporter, minsan naging vlogger, at minsan naging travel abroad. But this week, parang walang BBM na nagpakita. From Prince Yong Colin. Yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Ang gusto lang ipina-point out ng Malacanang Press Corps is maging mapanuri tayo sa mga binabalita, sa mga nababasa natin sa social media kasi marami ng mga ways on how to spread fake news, 'di ba mga kabibig? So, may point naman po ang Malacanang Press Corps na maging maingat tayo sa ating sinishare, sa mga binabasa natin, 'di ba? Ito kabibig ha. Meron na ako nakita kabibig galing kay retired Brigadier General Orlando De Leon. Ito din ang kanyang punto mga kabibig sa issue ngayon. Sa issue na nasaan si BBM, nasaan ang Pangulo, magpakita ka na, and so on and so forth. So ito yung pino-point out niya mga kabibig. Ito ha. Hindi maaring pamunuan ang bansang ito ng isang nagtatagong pangulo, isang leader na tila naglilibang sa paglikha ng kalituhan sa kanyang mga nasasakupan. Hindi laro ang pamamahala at ang mga taong may tungkuling magbibigay impormasyon sa publiko ay hindi dapat nagiging tagapagpakalat ng maling impormasyon at panlinlang. Inaasahan sa kanila ang mataas na antas ng professionalismo, hindi ang mababang uri ng panalitang kanilang ibinabato upang ipagtanggol ang kawalang kakayahan. Matagal na nagdurusa ang mga mamamayan dahil sa korupsyon at sa mga pandaigdigang pangyayaring nakaapekto sa ating ekonomiya. Ngunit higit pa rito, dumaranasin tayo ng mahinang pamamahala. Yan ang komento ni retired Brigadier General Orlando De Leon hinggil sa mga issue na talaga ang pinag-uusapan ngayon, 'di ba? So may point naman si retired Brigadier General Orlando De Leon na wag nang tago-tago. Harapin na kung ano ang dapat harapin, 'di ba? Para naman sa atin tong lahat para maging maayos ang Pilipinas and then balik tayo sa normal nating paghahanap ng hustisya hinggil sa flood control anomalies. Yun na lang kasi diba, marami ng gutom at maghahanap tayo ng investigasyon tungkol sa maletang deliverables sa mga kongresista. Yun ang pinaka-importante. Malaman natin kung nasaan patungo ang pera ng taong bayan. Yung mga chismis na ito, hindi ito makakatulong mas lalong masira at mas lalong matakpan ang pinaka-importanting issue na pilit nilang binabaon at pilit nilang pakakalimutan ng sambayanang Pilipino. I'm sure hindi niya makakalimutan Itong issue ni BBM, mawawala din ito. Balik tayo sa flood control. Ang Blue Ribbon Committee, nag-cancel na nga sila. Sa kanilang hearing sana na uupo si Chavit Singson. Sabi nga ni Chavit Singson, marami akong ibubulgar na mga pangalan ng mga politiko na sangkot sa flood control. Baka natakot sila, kaya na-postpone. Diba? Kung hindi na alam kung ano ang rason. Kasi ang sabi ni Lacson, ang affidavit daw ni Chavit Singson, wala pa. Si Chavit Singson sabi, ang aga namin, mga alas 7, nandun na kami, alas 9.
Tapos naka-receive kami ng confirmation na cancel na daw. Oh, naku. Yun na nga, kabibig eh. Yun ang hinihintay ng mga tao ngayon. So sa Lunes malalaman natin kung ano naman ang bagong issue na ating pag-usap-usapan. Yun lang kabibig ang ating Lunes Libak-Libak for today. Sabi na ito ni Rowena Guanzon, di namin sinasabing patay ka na, magpakita ka na. 'Di ba? Mapapress con, sabi ng ibang mga netizen. Payag ba kayo mapapress con si BBM? Ako, for me personally, payag ako. Magpakita ka ng BBM para matapos na ang issue na to at balik tayo sa main and problems ng Pilipinas. Itong pagtaas ng langis at so on. Grabe. Mahirap na nga kami bumili ng bigas kasi mag 100 pesos na ang kilo ng bigas. 'Di ba? So paano to? Magugutom na naman kami mga pobre. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.